Kumusta po? Good morning po sa ating lahat. Ayan, batiin mo naman yung katabi mo, good morning. Ang pogi mo ngayon kung lalaki yan. Ang ganda mo ngayon kung babae yan. Ayan, so masaya po ba tayo this morning? Amen. So, napakabuti po ng Panginoon. Ayan, so mayroon po bang ngayon lang naka-attend dito? Ay, welcome po. Welcome po sa pamilya po tayo dito ng JA1 Mandaluyong. Ang JA1 po ay Jesus the Anointed One. Ayan. So, ito po ay hindi relihiyon ang ating pinag-uusapan po dito. Ito po ay kalipunan ng mga mananampalataya. Ito po ay purong Bible lang ang ating topic po dito. Amen? Ayan, so before we start, recite po natin ang Luke 4:18-19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Si Jesus po ang The Anointed One, ang ating Panginoon. Amen? Isa po pong the best na palakpak para sa ating pong Lord. Ayan, ito naman po yung ating identity, ang ating pong culture. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am partnership with Christ, and the last, I am not extreme. Ayan. So last week po, tayo muna po yung mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Patuloy namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming pong pagbubulay ng iyong salita. Kaya mo, Lord, na patuloy niyo po kaming turuan at kami pong lahat ay hahakbang, Panginoon, sa ipinapagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So last week po, ang ating pong napag-usapan ay tungkol sa Here I am, send me. So tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na tayo ay bilang mananampalataya ay gamitin upang ibahagi yung kaligtasan sa iba. At this morning po ay application naman ang ating pag-uusapan. At same pa rin po ang ating theme for this month is Missions and Evangelism. At ang ating pong topic this morning ay mula sa kinauupuan tungo sa misyon. Ayan. Masarap mo po. Ano po? Okay po ba? Comfortable naman po. Malamig. Ayan. Hindi naman okay. Ayan. So, ito pong topic na ito ay simple lamang po ang direction. Mahalaga po yung ating pong pagsimba. Mahalaga po yung ating ginagawa dito. Pero, pagkatapos nito, may mission po tayo sa labas ng simbahan na kailangan po nating gawin. Amen? Ang sabi po dito sa Roma 10:14-15, napag-usapan natin ito last time, paano sila makakarinig kung walang magsasabi? So, kailangan po talaga tayo ay lumabas, kailangan po talaga tayo ay tumayo sa ating kinauupuan ngayon at gagamitin po tayong lahat. May mga tao po kasing naghihintay na makarinig ng mabuting balita. At maaaring ikaw ang gagamitin ng Diyos upang maabot sila. Amen? Sabihin nyo nga po, ako yon. Gagamitin ako ng Diyos para maabot yung iba. Amen? So next slide po, sabi diyan, for our intro, sabi po doon, ang simbahan ay panimula, hindi dulo. Sabihin nyo nga po, panimula, hindi dulo. Sabi diyan, sa simbahan tayo ay pinapalakas sa pagsamba, pananalangin, salita ng Diyos, at sama-samang pananampalataya. Pagkatapos nito, isinusugo tayo ni Kristo sa ating pamilya, trabaho, paaralan, kapitbahay, at araw-araw na buhay. So sabi diyan, ang big idea po, tumayo mula sa kinauupuan, humakbang sa misyon. So kailangan po talaga nating mag-step out, hindi tayo manatiling nakaupo at nakikinig lang ng salita ng Diyos. So ang simbahan po ay hindi po ito dulo ng ating pananampalataya. Ito po ay lugar lamang ng paghahanda. So piniprepare po tayo ng Diyos dito
sa church. Matapos nating matutunan, pinag-aralan po natin last week na sobrang halaga ng mensaheng mabuting balitang dala mo. At ikaw ay gagamitin ng Panginoon. At ang stake po dito at ang nakataya ay kaluluwa. Kaya gagamitin ka. So dito po tayo pinapalakas ng Diyos sa church upang lumabas at mamuhay para kay Kristo. Kaya ang tanong po ay, ano ang gagawin natin sa ating mga natanggap? So every Sunday po, meron po tayong natatanggap dito na revelation, salita ng Diyos. Ang tanong po, ano po yung gagawin natin doon sa ating na-receive? Handa ka bang i-share yan sa iba? Ang sabi po sa Romans kanina, paano merong mananampalataya kung walang magsasabi? Kung hindi ikaw ang magsasabi. Ang ating pong first illustration ay ang koponan o yung isang team. Yan, kita po natin sa isang basketball team ay regular po ang practice ng mga yan. Kahit anong team, laging nagpa-practice. Ang team na hindi nagpa-practice ay hindi nagpa-practice para manatili sa bench. So kapag sila ay nagpa-practice, kapag game na, hindi sila lahat nakaupo doon. So kapag game na, kailangan nilang pumunta sa field. Pinapalakas sila para makalaro sa field. Ganoon din tayo. Tinuturuan tayo sa church para may sabuhay sa labas. So every time na tayo po ay nakikinig po dito, tayo po ay nagpa-practice. Ayan, sabi ko nga po last time, ang dali na po ngayon kasi naandyan na yung AI. Hindi naman ibig sabihin na AI na yung gagamitin mo. It's the same word. Same salita pa rin, mas pinapadali lang ngayon. Hindi mo na kailangan hard research. Ngayon, ang dali nang mag-research. At sa ating pong pagpapractice, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay gagamitin tayo upang maisabuhay ito sa labas. Ang simpleng punto po dito ay hindi lamang tayo nakikinig, tayo ay sumusunod. Amen? So, ang church po ay parang practice o huddle. Dito tayo tinuturuan, itinatama at pinapalakas. Pero ang tunay na pagsunod ay makikita kapag isinabuhay natin sa labas ang ating natutunan. Kapag na-encourage po tayo sa salita ng Diyos, magbibigay din tayo ng encouragement sa iba. Amen? Okay lang po ba yon? Ayan. Kaya ang ating pong challenge this morning, ano ba yung pamula nang ikaw ay nagumpisa dito? Ano ba yung mga aral na mula sa Diyos ay natutunan mo na maaari mong isabuhay at maaari mong i-share din sa iba? Again, hindi tayo tinuturuan para manatili sa bench. Tinuturuan tayo para makibahagi sa misyon. May gagawin po tayong lahat sa misyon. Tapikin mo yung katabi mo. Kasali ka sa mission. Part ka ng game. Yan. Kasali tayo sa kupunan. Amen? Mahalaga yung ating dadalhin sa labas. Mahalaga po yung ating mensaheng dadalhin. Ang sabi po diyan sa Santiago 1:22, huwag lamang makinig, sundin ang salita ng Diyos. Amen? So ang tunay po na pakikinig ay may kasamang pagsunod. Pagkatapos ng sermon, may hakbang tayong gagawin. May hakbang tayong gagawin sa labas. Ang next illustration po natin ay charging station. Ayan. Sino po yung may mga cellphone nagcha-charge? Ayun. Oh, yung mga ganitong orange. Yung Ayan. Sino po yung cellphone? Kailangan mo mag-charge. Kapag lobat ng isang cellphone, kailangan itong i-charge. Sa church, pinapalakas tayo ng Diyos. Pero pagkatapos na ma-charge, gagamitin tayo niya sa labas. Amen? Kapag na-charge na yung cellphone mo, magagamit mo ng lahat. Pero kapag kaya na ay tipong 5% na lang, nag-worry ka na. Kasi anytime, mamamatay na yan. At the same na tayo ay umaattend sa church, tulad ito ng pag-church natin sa ating masarili na matapos tayo nakarinig, ay gagamitin tayo ng Diyos sa labas. Ang simpleng punto po dito ay pinapalakas para ipadala. Amen? Amen? So ang church po ay parang charging station. The same. Dito tayo pinapalakas ng Diyos sa pamamagitan ng ating worship, yung ginagawa natin dito kanina. Every Saturday po, meron po tayong soaking na ginaganap dito. Sabi nga ni Pastor Sam,
sa aming bahay, hindi na ako makapag-worship gaano kasi may mga kasama kami sa bahay. Pero kahapon, kagabi, ang sarap ng aming worship dito. Talaga nang nag-uumpisa pa lang ay kita ko dito si Pastor Sam, talagang tumutulo na ang luha. Ganun talaga, kailangan nating magpalakas sa Panginoon sa ating mga worship, sa salita ng Diyos, sa ating fellowship, at sa Kanyang salita. Ayan. Pero hindi tayo na-church para manatiling nakaupo lamang. Pinapalakas tayo upang magpalakas din sa iba. Para sa iba. Para sa iba. Alam niyo po, dapat po tayo ay lampas na doon sa... Minsan sinasabi natin na sobrang blessed ako sa message ngayong Sunday. Dapat lampas na po tayo doon. Dapat hindi na ganon. Ang tanong ay pagkatapos mong ma-bless, saan mo dadalhin yung blessing na natanggap mo? Halimbawa, sobrang na-bless ka sa salita ng Diyos, ay ano pagkatapos? So, sino ang isang taong maaari mong lapitan this Sunday, this week, at tulungan, ipanalangin at palakasin? Matapos kang ma-church, maaari yung mga kasamahan mo sa trabaho, kaibigan mo, sobrang lobat na nila, ikaw pala yung hinihintay na kailangan mo mag-church sa kanila. Amen? So hindi tayo binebless na maging imbakan lamang. Binebless tayo para maging daluyan. Kaya every Sunday, pag nagpe-pray po kami, ako dito ng ino-offer natin yung ating tithes and offering, ang sabi, lagi kong sinasabi, Panginoon, salamat po sa mga pagpapalang patuloy mong pinapadaloy. Ibig sabihin, hindi sa iyo lang pupunta lahat ng blessing na na-receive. Kailangang dadalo yan. So the same na kung ano yung ating tinatanggap, matapos tayong ma-church, hindi yun, uubusin mo na lang sa kati-TikTok. Kailangan mong gamitin yung cellphone na yan for may matutunan tayo. Communication. Ayan. So, ganun din. So, matapos tayong ma-church dito sa church, gagamitin ka sa labas. Amen? So, ang ating mong verse diyan sa Gawa 1:8, tatanggap tayo sa kapangyarihan sa pamamagitan at magiging saksi ko. So, hindi tayo magmi-mission sa ating sariling lakas. Tandaan po natin ito. Ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng tapang at kakayanan. Huwag kang magwo-worry na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Sabi nga po nung last Sunday, sino po yung may na-invite? O sarili lang natin ang ating na-invite. Amen? Ayan, so next Sunday po, mag-i-invite na po tayo. Ang ating next illustration po, ayan, ang parola. Puro illustration tayo ngayon. Ayan. Ano po yung parola? Sino pong nakakita ng parola? Yung mga nasa tabi ng dagat yan. Ayan. Ano po yung parola? Ayan, parang may ilaw na nagbiblink sa gabi. Yan. Ang parola ay hindi para magliwanag sa sarili lang. Ito'y tumutulong sa mga naliligaw na makita ang tamang daan. Tinawag din itong magliwanag para ituro ang tao kay Kristo. So ang parola po, halimbawa, ikaw ay nasa isang tabi ng dagat. Usually, yung mga mangingisda, lumalabas para mangingisda. Kapag masama ang panahon, halos hindi mo na makita, zero visibility, yung parola na malapit sa lugar nyo, halimbawa, continuous ang blinking nun, overnight, hindi mamamatay. Kasi yun yung trabaho niya, magpaliwanag sa iba. So yung mga mangingisda na halos hindi na makakita, tinitingnan lang nila yon. Hindi nila alam yung direction, saan yung east, saan yung west, saan yung south. Pero kapag nakita nila yung blinking na parola, may idea na sila na yun ang daan, yun ang direction pa uwi sa kanila. Amen? So ang liwanag ni Kristo na nasa atin dapat makita sa ating pananalita. So kung tayo man, sabi ko may natutunan, kailangang nakikita ito sa ating salita, sa ating ugali, sa ating gawa. Ayan. So, pwede po bang makita yung kamay nung alam na sa mga kaklase mo, katrabaho mo na ikaw ay Christian? Born again. Ayan. Baka naman hanggang ngayon ay kasama ka pa nila sa mga hindi magandang ginagawa. So, kailangang ma-identify tayo. Kailangang maging parola tayo na nagliliwanag. Amen? Amen. Ayan.
So sa ating bahay, katrabaho, paaralan, community, piliin nating maging tapat, mahabagin, handang tumulong upang makita ng iba si Kristo sa ating buhay. Amen? So again, ang challenge po natin, sino sa taong mga nasa paligid mo na ang kailangan mong puntahan, siguro sila ay naliligaw, siguro wala silang parola, hindi nila nakikita, nalilito sila, nasasaktan, nawawalan ng pag-asa, na maaaring lapitan mo at bigyan ng liwanag. Lalabas po tayo to share the light. Amen? So hindi tayo tinawag upang sumabay sa dilim. Tinawag tayo na magliwanag kung saan tayo naroon. So kung nasaan ka ngayon, magliliwanag ka. Amen? Magliliwanag ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, parang ang liwanag mo ngayon ah. Kasi na-charge ka na eh. Na-charge ka na every Sunday na salita ng Diyos. Kaya talagang nagliliwanag ka na. Iba ka na. Maaaring sasabihin ng mga katrabaho, bakit iba tong si kapatid na ito, iba to si Brother Mel, bakit ang bait niya? Bakit kakaiba siya? Yung kasi ay nakikita, minsan kasi hindi mo kailangang mag-share lagi agad ng salita ng Diyos. Minsan yung buhay mo sa kanila, nagliliwanag, nabibless sila, at somehow ay nagpipreach yung iyong ginagawa. Nagpipreach yung iyong ina-action sa kanila. Amen? So, Matthew 15:14, 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yan, ilaw ka talaga. Wala kang choice. Kailangan mo magliwanag. Every day. Kailangan magliwanag. Hindi pwedeng aandap-andap. Ayan. Kapag nakikita ng iba ang mabubuting ginagawa po natin, dapat na ang Diyos po ay pupurihin. Alam mo, napakabait nitong taong ito. May kakaiba sa kanya. Ayan. Amen? Ang ating pong next illustration. Puro illustration po tayo talaga ngayon. Ang binhi. Ayan. Sino pang nakakalam ng binhi? Yung mga baka taga Maynila, hindi alam ang binhi. Ano ang binhi? Sige nga, ano ang binhi? Ha? Buto ng? Ayan, tama po. Ang binhi ay isang buto na itatanim mo. O iba-ibang binhi. Binhi ng palay, buto ng palay, binhi ng mais. Iba-iba po yon. Ayan. Ang binhi ay hindi namumunga kung mananatili lang sa bodega. Ang salita ng Diyos ay dapat may tanim sa puso ng ibang tao sa pamamagitan ng ating salita at buhay. So ang simpleng punto po doon, ipunla ang salita. Kailangang mahayag ang salita. Kailangang may tanim ang salita. Ayan. So, wag ka pong mag-alala kasi hindi tayo po ang nagpapatubo. Ang gagawin lang natin, itatanim, didiligan. Ang Lord ang bahalang magpalago dyan. Amen? So, every time na tayo ay may share na salita ng Diyos, so sa amin po, meron po kami sa Santol na messenger group. So, si Cecil, every morning, ay nagpapadala ng word of, isang Bible verse. Ayan. At tuwing ipapadala mo doon, may nag-amen. Amen. At Cecil. Ayan. So, every time na tayo ay mag-share ng Word of God, itinatanim yon. At kung paano yung tatanggap noon ay tutubo at lalago, ang Lord na ang bahala. Ang kailangan mo lang itanim. Amen? Ang pagtatanim ng salita ay hindi kailangang komplikado. Maaari itong magsimula sa simpleng pag-anya sa church, pagpipray sa isang tao, pag-share ng testimony, pagbibigay ng encouragement mula sa Bible. Hindi natin kontrolado kung kailan ito mamumunga. Ang tungkulin lang natin ay magtanim. Amen? Ang tungkulin mo magtanim. Sabihin mo, magtatanim tayo. Tingnan mo nga yung daliri mo, baka sobrang puro hahaba ng koko. Gugupitin natin niya. Mahirap magtanim. Magtanim ay di biro. Yan, pag mahaba ang koko, baka maging sagabal. Puro putik yan. Ang pagtatanim sa lupa, ibig sabihin talagang isusuksok mo sa lupa. So ang ating pong hamon, kanino ka maaaring magtanim ng salita ng Panginoon sa week na ito?
Mag-isip po tayo. Amen? Sa ating kapwa. So, ang binhing hindi naitanim ay hindi kailanman mamumunga. Kahit gaano kataba ang binhi, kapag hindi natanim, hindi mamumunga. Kami po sa Mindoro, puro palayanan po doon. Pag tumingin ka sa hindi mo makita halos yung dulo sa lawak ng rice field. Kaya ang Mindoro po, isa sa nagpapadala ng mga bigas. At halos hindi mo makita sa lawak. At sila po, ang mga magtatanim po doon, bumibili sila talaga, hindi nila kinukuha yung binhi doon sa kanilang inani. Bumibili sila lagi ng matabang binhi na pinag-aralan sa IRI, sa Los Baños, kasi yung ating pong bigas, pinag-aaralan yan sa Rice Institute. At meron talagang nagbibinta ng binhi na matataba, na magaganda yung kanyang breed. At yun po yung binibili ng mga magsasaka para itanim. Kasi kung magtatanim ka at medyo maninipis yung itinanim mo, ay impossible na maninipis din yung maani mo. Pero nagtatanim sila ng matatabang binhi. Pero again, kahit gaano kaganda yung binhi, kapag hindi yan nahulog sa lupa, hindi yan kailanman tutubo. Amen? So again, tayo pong lahat ay kailangang magtanim ng binhi ng salita ng Diyos. At ikaw at ako yung gagamitin. Amen? Sa next slide po, sa Lucas 10:2, marami ang aanihin, ngunit kaunti ang manggagawa. Ang dami po, hunog na ang anihin, kaunti po yung manggagawa. Iilan po tayo sa mga manggagawa na kailangang magtanim ng salita ng Diyos. Again, ang trabaho lang natin magtanim, diligan. Ang trabaho ng Diyos, palaguin yan. So kung meron kang kasamahan na alam mo na may problema, alam mo na mayroong hindi magandang ginagawa, tataniman mo lang yun ng salita. Alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ipakita mo yung pagmamahal. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Kung paano siya magbabago, kung paano siya mabibless, kung paano mababago yung kanyang buhay, ang Diyos na ang bahala doon. Pero gagamitin ka upang magtanim. May malaki pong pangangailangan sa paligid po natin. At hinihingi po ng Diyos ang puso natin na handang tumulong. Nakikiusap po ang Diyos ng handang tumulong. Dahil ang dami ng anihin eh. Ang ibig po ng anihin, maraming kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Kukunti yung nag-share. Again, hindi na pwedeng bumaba dito si Jesus upang pumili uli ng 12 disciple, mangaral dito. Tayo pong mananampalataya ni Jesus, tayo na po yung gagamitin. Amen? Hindi po pwedeng gamitin yung hindi tumanggap kay Jesus, yung hindi mananampalataya. Bakit? Kasi sabi, we cannot give what we do not have. Kung hindi mo tinanggap si Jesus, hindi mo siya pwedeng i-share. Kasi hindi siya nasa iyo. Pero kung tinanggap mo si Jesus, ikaw lang yung pwedeng mag-share kasi ikaw lang yung tumanggap nito. So don't expect dun sa maraming anihin na mag-share sila, na magtatanim sila. Tayo pong lahat ay gagamitin. Amen? Ang next illustration po, sabi na tayo, puro illustration. Ang asin sa lalagyan. Sino pong may asin? Alam naman ninyo ang asin. Ano pong English ng asin? Sea salt, rock salt, iodized salt. Ano pa? Himalayan salt. Iba-ibang klase ng asin. Ano pong pinakamasustansyang asin? Sabi po sa pag-aaral ay Himalayan salt and rock salt. Ayan. Huwag na po kayong bibili ng iodized salt. Ayan. Patalastas. Pink salt. Ayan. So ano po ba yung asin? For our illustration. Ang asin ay may epekto kapag nahalo sa pagkain. Kung mananatili lang sa lalagyan, walang mababago. Ang buhay natin ay dapat magdala ng pag-ibig, katotohanan at biyaya ng Kristo. So sa ating pong pagluluto, hindi naman pwedeng sobrang daming asin, hindi makakain yon. Kasi kapag puro asin na, buro ang tawag doon. Talaga namang mapapapikit ka pag kinakain mo. Pagka naman kulang sa asin o walang asin, matabang, hindi mo rin makakain. Pero kapag sakto lang, ayan, sakto lang, ay masarap yung pagkain. Pero walang pakinabang yung asin na nasa lalagyan. Kailangang ilagay mo.
sa pagkain na enough lang. Ayan. So ang pagiging asin ay hindi pagiging maingay o mapagusga. Ito ay pagiging mabuting impluensya, magdala ng pag-ibig, katotohanan, at malasakit saan man tayo naroroon. Ang simpleng salita at gawa kapag naramdaman ng iba, mararamdaman nila ng iba ang kabutihan ni Kristo. So paano ka nagiging mabuting impluensya? Sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, o sa iyong community. Hindi pwedeng sobrang dami ng asin. Baka pagsawaan ka, ang alat mo naman. Diba? Dapat konti lang, dapat enough lang. So hindi kailangang marami ang asin para maramdaman ang epekto. Kailangan lamang itong maihalo. Sabihin nyo nga po, maihalo. Ayan. So again, tayo po yung gagamitin tulad ng asin. Ang isang simpleng punto po dito, may epekto ka sa paligid. May epekto sa paligid yung ginagawa mo. Amen? Sabi po sa Matthew 5:13, kayo ang asin ng sanlibutan. Yan. So, asin talaga tayo. Nagpe-preserve ka. Ang trabaho po ng asin, mag-preserve, magpasarap ng pagkain. Ayan. Tinawag tayo na magkaroon ng mabubuting impluensya sa ating pamilya, sa ating trabaho. So, tinatawag po tayo. Ang tanong, baka naman hanggang ngayon, hindi pa nakikita ng iba o nararamdaman sa paligid na born again ka pala, o Christian ka pala, o tagasunod ka pala ni Kristo. Kita ng mundong ito, nakakaiba ka. Maniwala po kayo. Kita nila na ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Kung paano ka nagsasalita, kung paano ka kumikilos, kung paano ka nagbibigay ng support sa kanila. So, minsan ay nakikisama ka, pero sabi nga po, pwede kang makisama, pero huwag kang makikisama. Yan. Kasi halimbawa, yung mga kasamahan mo dyan, nagiinuman sila, ay huwag ka nang uupo doon. hindi mo kayang i-resist yun. Aalis ka doon sa lugar. Ayan. Pwede kang makisama, pero huwag kang makikisama. Ayan. Ayan. Amen? Ayan, so application na po tayo. Ito po yung 3 bagay na hakbang ngayong linggo na kailangan natin gawin. Manalangin na para sa isang tao. Isang taong malapit sa iyo. Malapit. Huwag yung malayo. Huwag naman yung isang pagpe-pray mo ay yung nasa ibang bansa. Hindi mo kayang i-invite sa church yun. Mahirap. So kailangan pamilya, kaibigan, katrabaho, kaklase o kapitbahay. Ayan, magpakita ng kabutihan. Mahalaga po ito. Again, sabi ko nga, kung ang daladala mo ay John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kailangan yung pag-ibig na yun nararamdaman nila. Magbahagi kapag may pagkakataon. Amen? So hindi kailangang malaki agad, magsimula sa isang taong inilalapit ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, hindi po lahat tayo ay preacher po dito sa harapan. Hindi naman tayo lahat pwedeng pumunta dito para mag-preach. Wala na makikinig dyan sa likod. Diba? Pero lahat po tayo ay pwedeng maging saksi araw-araw. Ito po yung pinag-usapan natin last Sunday. Ano po yung saksi? Ang trabaho ng saksi, ituro lang ang tao kay Jesus. Magturo ka lang. So yung sa mga korte, kapag may saksing tinatawag, ang trabaho lang nila magturo ng totoo. O anong nakita mo? O ganito po. O nasaan ka ng mga pagkakataong ito? At nandito po ako. Ang trabaho lang nila, ibigay yung katotohanan. So tayo pong mga saksi, ang trabaho lang natin, ituro yung tao kay Jesus. Papunta kay Jesus. So ano ang simple at kaya mong kabutihang pwedeng gawin this week? Simulan na natin agad. Amen? Amen po ba? Sa ating pong next slide, sa application pa rin, kapag tayo po ay humayo, ito pong 3 verses na ito ang daladala po natin. Roma 12:1, Colossians 3:17, Galatia 5:13. Ihandog ang iyong buhay kay Jesus, gawin ang lahat sa pangalan ng Panginoon, maglingkod sa isa't isa sa pag-ibig. So ang mission po natin ay hindi lang isang event. Ito po ay paraan ng ating pamumuhay. Lifestyle po ito. Lifestyle po natin ito. Hindi lang ito kapag feel mo lang. Ito po ay lifestyle na natin. So gamitin po natin ito, itong mga verses na ito.
Ayan, so ito po yung mission na natin sa next verse, yung pong ating challenge. Ang araw-araw mong mission field, ito ang araw-araw mong mission field. Tandaan po natin yan. Ang ating bahay. Yan. Sino pong may bahay? Sino may pamilya? Yan po ang iyong number 1 na mission field. Pangalawa, trabaho. Sino po yung may trabaho? O sa school? Yung mga estudyante, yan po ang iyong mission field. Magdala ka ng kabutihan, katapatan, pag-asa sa mga kasama mo. O sa mga online at sa mga kapitbahay, mga kumare, mga kamarites, ayan, mga kumpare. Yan po yung ating mission field. Malapit, hindi kailangang malayo. Bakit? Ay, aanin mo yung nire-reach out mong nasa Saudi. Paano mo naman makakakapihan yun agad din sa, pwede kitang ma-invite, magkakapi tayo. Yung malapit lang, yung kapitbahay mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kaklase mo. At number 1, siyempre yung pamilya mo. Amen? Sa mga anak. Yan. Ang tatay po kasi ay, kapag po kayo naging tatay na o naging magulang na, talagang, lalo na kung kayo may mga anak, ay mission field talaga yung mga anak. Kasi iba-iba po sila ng ugali. Iba-iba sila ng gusto. Iba-iba sila ng... Kagabi, si RJ, ay sabi, Papa, magkape nga tayo. So, meron po kaming coffee maker doon sa bahay. Nagtimpla ko ng kape. Sabi ko, RJ, gusto mo ng tinapay na may... keso, may ano yan? Cheese. Hindi yung, cheese, hindi yung kayo. yan. Ang ginawa ko, nagayat ako nagdikdik ako ng bawang. Kasi, siyempre, kapag kumakain kami minsan sa labas, di ba, meron ang sarap nung garlic bread, di ba? So, ang ginawa ko, naggayat ako ng bawang, tinurog ko ng maliliit, inilagay ko, tapos nilagyan ko ng butter. Tapos, tinose ko. 4 na piraso. Sabi ko, RJ, kain ka na. Papa, ayaw ko. Hindi ako nakain yan, may bawang. Hindi ako kumain. Iniwan ko pa yung dalawa. Ang point po doon ay talagang hindi pare-pareho eh. Yung gusto mo, hindi niya gusto. Maaling-mari yung ating preparation. Pero again, yung pong ating bahay, number 1 nating mission field yon. So kailangan nakikita sa atin yung kabaitan, kabutihan. Hindi pwedeng mabait tayo sa church. Pagdating natin sa bahay ay hindi makita yung kabaitan. So kami kahapon, nagpunta kami sa UP. Sabi niya, RJ, Papa, magpipilming kami kasi sasali ako sa school nung photography, something. Ay doon sa UP, madaming jogging, maraming mga pwedeng kunan. Ay di sama ka. Sabi, Jed, sama ka na rin. Sama din si Jed. Ay di sila, may mga kasama silang mga kaklase. So pagkababa namin doon, pagka-park, di naghiwalay na kami. Nag-filming na sila. Kami naman ni Jed, walking sa sa oval ng UP. So natapos na sila. Kailangan mong samahan. Hindi ba pwedeng, pastor ako, bakit ko kayo pagdadrive? Bakit ko kayo, pagkatapos namin sa UP, saan tayo pupunta? Sabi ko, saan nyo gusto? Sa Bertis North o sa Trinoma? Ang point po doon after na mag-filming, nag-malling, kumain pa, tapos umuwi na. Ang point po doon ay bilang tatay, pwede naman ako matulog na lang sa bahay, bahala na kayo sa buhay nyo. Ang lalaki nyo na. Mag-jeep kayo, mag-commute kayo. Pero bilang tatay, ito yung ating mission field kasi. Yung bahay, kung paano sila nabe-bless doon sa simpleng effort na ginagawa mo, dala-dala nila yon. Amen? Sino po yung nabe-bless sa mga kasamahan nyo sa bahay? Sa iyong ginagawa. Taas ang kamay. Taas. Taas nyo. Taas ang kamay. Nabe-bless ang aking mga kasama sa bahay sa aking buhay. Sabihin nyo nga po. Amen. Nabe-bless ang aking kasama sa bahay dahil sa akin. Amen? Ayun. So, ito po kasi yung ating mission field. Hindi kailangang malayo. Yan yung kasama mo araw-araw.
yan yung kasama mo. So diyan ka gagamitin ng Panginoon kung saan ka malapit. Amen? Next slide po. Ayan, ito na. Ang challenge at mission po natin. Sino ang isa mo? Ayan. Mag-isip na po tayo ng isa. Kung may papel po tayo, isulat na po natin. Isulat natin yung pangalan. Kung may cellphone tayo, i-save po natin. Sino yung isa mo? So isipin mo yung isang tao, isang pangalan, kapamilya, kaibigan, katrabaho, kaklase, kapitbahay. Ipanalangin mo siya. So isang pangalan lang, hindi kailangang madami. Magsisimula sa isang pangalan, hindi kailangang maraming tao. So Lord, ano ipagpe-pray mo? Lord, buksan mo po ang puso niya at gagamitin mo ako para sa kanya. So hakbangan mo ng pag-ibig, kailangang may pag-ibig. Kailangan kumustahin mo, tulungan, anyayahan kapag may pagkakataon. Amen? So, meron na po kayo. Ang mahalaga po dito ay at least same sex o same level mo. Wag ang dawan mo, ang hinahanap mong isa ay yung crush mo. Wag, kasi baka mapol ka na sobra. Kailangan same sex kayo. Lalo na po sa amin, sa mga tatay, mga nanay, maingat po kami. So, dapat kami, kung yung isa mong yan, dapat ay kapwa mo tatay din. Hindi pwedeng nanay. Mahirap yun. I-invite mong magkakape, kayo lang. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Sa mga youth din, sa ating lahat, ganun din. So, better, kasame age bracket mo. Kung babae ka, yung dawan na gusto mong ipag-pray, yung ipag-pray natin, kailangan, kung babae ka, babae din. Kung lalaki ka, lalaki din. Amen? Para walang baka mamaya kung saan na mapunta yan. Yung isa mo na, maging kapuso mo na. Ayan, so, meron na po tayo. Isipin na po natin. Amen? Yung isa mo na ipanalangin, ipagpe-pray, bibigyan mo ng kabutihan. Ayan, so, again, hindi kailangan maging preacher, kailangan mo lang maging saksi. So, ano yung gagawin mo? Matapos mo mag-pray, matapos mo makuha yung pangalan, mag-build ka ng relationship. Ayun. Sabihin nyo nga po, build relationship. Ayan. So, ang gagawin po natin, makikipagkwentuhan ka lang, ipagpe-pray mo kung may pangangailangan, at i-invite mo siya. Amen? Pero uumpisahan natin sa prayer. So hindi kailangang mahaba, kailangan lang ay tunay na may pag-ibig yung ginagawa po natin. Kailangan sincere po tayo. Amen? Amen po ba? May natututunan po tayo. Kasi nag-aaral po tayo. Paglabas po natin, ito po yung ating daladala. Amen? Sa next slide po natin, isang linggong mission. Yan. So day 1 to day 2, pray and message. So ipanalangin ang isa mo, tapos kumustahin siya. Ipagpe-pray mo lang, i-message mo lang sa day 1 at day 2. Ipagpe-pray mo lang, kukumustahin, i-message mo siya. Sa day 3 and day 4, i-encourage mo na siya at tutulungan. So magbigay ng Bible encouragement o simpleng tulong. Amen? Sa days 5 and day 7, i-invite mo na siya at ipapollow up. So anyayahan sa church, sa life group, at alamin kung paano mo siya matutulungan. So ito po ay maliit na hakbang, malaki pong pagsunod. Amen. Maliit na hakbang pero malaki pong pagsunod. Nung isa pong gabi, wala po si Brother Alex. Ito po ay for the sake ng testimony, ay nung last Wednesday, prayer meeting po dito, ay nag-attend po si Brother Alex at ako po yung nung nag-pray na, kami yung nagka-partner at na-share niya sa akin yung kanyang problema. At eksaktong may kainan dito, birthday ni Yana nung Wednesday. So, na-share niya sa akin yung problema. Sabi niya, pinapaalis na kami, Pastor, sa bahay namin. Wala kaming matitirahan. Ang iniisip ko yung mga bata, yung 2 bata, nag-aaral pa sila. At sabi pa niya, alam mo Pastor, wala na nga halos silang makain. Sabi ko, sige tayo mag-pray.
So nag-prayer po kami. Alam na rin po ni Reb, nasabi na rin po ni Reb, kay Reb yung problema. So alam na rin po ni Reb. At ang sabi, nag-pray po kami at nung tuning ko sa sarili ko ay, 8:45 na ng gabi. At nung pagkatapos namin mag-pray, sabi ko, Brother Alex, halika, labas tayo sandali. So ang ginawa ko po ay, pumunta po kami dun sa hypermart at ipinag-grocery ko siya. Tulok-tulok ko yung postcard. Sabi ko, sige, ilagay mo kung anong kailangan mo. So naglagay siya ng bigas, ng manok, tinapay, noodles. So sabi, Brother Alex, ano pa? Ano pang gusto mo? Sige, ilagay mo lang dyan. So Lord, bahala. Alam niyo po kung tutuusin, wala po kaming grocery sa bahay. Si Cecil ka nagsasabi, mag-grocery. Wala. Pero nung time na yon na kailangan mong magbigay ng kaunting tulong, ay hindi yon hadlang para hindi ka gamitin na magbigay ng encouragement o konting help. At sabi ko, Brother Alex, wala akong laman yung pera ko dito. Wallet ko, 200 lang. Pero may credit card naman. Eh di, credit card na lang natin. So next month pa naman bayaran nito. So nag-grocery kami, nagbalik namin dito ay, sige, kain muna tayo, Brother Alex, kasi birthday ni Yana. So paglabas ni Reb, may dali na rin siyang pera. Iniaabot na rin kay Brother Alex. So kung ikaw yung nasa sitwasyon na ganon, na wala, sa kalsada kang matutulog, ang anak mong kaliliit na ganito, sabi nga ni Brother Alex, alam niyo, Pastor, kung ako, kaya ko matulog. Pero yung anak kong dalawa ay nag-aaral pa. Pinutulan na nga kami ng tubig, 2 weeks na. Wala sila. Pero nung dating dito ay, nung labas ni Reb, may dala na ring pera na ibinigay at pinag-pray po namin si Brother Alex. Kung ikaw yung nasa sitwasyon na gano'n, ano yung mararamdaman mo? Pagka gano'n sitwasyon, hindi mo na kailangan sabihin, ang sabi sa salita ng Diyos ay lahat ay ipagkakaloob sa iyo. Hindi na maririnig yung word of God na encouragement doon. Ang tatatak sa kanyang buhay, ano yung kabutihang ginawa mo sa kanya. Amen. And next time, kapag i-invite mo, andito na yon. Kasi nakita yung love. Naramdaman yung love. Amen. And again, sa ating pong conclusion, huwag hayaang matapos ang pananampalataya sa pintuan ng simbahang ito. Tumayo tayo mula sa ating kinauupuan, humakbang na may layunin, dalhin si Kristo sa iyong mundo. So mula po sa ating kinauupuan, tayo pong lahat ay tatayo at tayo po ay kasama sa misyon. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ipagpe-pray po natin yung ating dawan, yung isa mo. Gagamitin ka ng Panginoon. Sobrang halaga po ng misyon na ito na ipinapagawa ng Panginoon. At walang ibang gagamitin kundi ikaw. Again, ang at stake is soul, kaluluwa, so much precious sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang sabi po ng Bible, every time na may tumatanggap sa Panginoon, libo-libong anghel sa langit ang nagdidiwang. And sabi sa Revelation, nakikita ko, sabi doon, every different language, umaangkat, iba-ibang iba-ibang lahi, iba-ibang salita, umaakyat papunta sa langit. Imagine mo, yung opportunity na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon na gamitin ka para sa mga anihin sa labas. Amen? Awitan po natin ng Panginoon. The fire of God in me.
Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Enough ang promises ng Lord to sustain you. Enough ang kanyang mga pangako, ang ipinapagawa niya sa inyo at sa ating lahat, sobrang halaga at walang ibang gagamitin kundi ikaw at ako. So matapos tayong lumabas sa church na ito, kasama tayo sa mission to share the good news, to share the love of Jesus para sa iba. Ang dami ng anihin at ikaw yung gagamitin. I-bless niyo po yung buhay ng bawat isa. Ibigay mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan. Give us, Lord, the ability. Give us, Lord, the knowledge, the boldness, Panginoon, to share your good news sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. We declare, O God, yung amin pong isa na amin pong ipagpe-pray, pakikitahan ng kabaitan, pakikitahan ng kabutihan. Lord, hayaan mo, Panginoon, on the following weeks, on the following Sundays, O God, makakasama namin sila sa lugar na ito in the name of Jesus. In every season ng pagtatanim namin, O God, Lord, you will provide every single need. Ang gagawin lang namin, ihuhulog sa lupa yung binhi. Iyahayag ka lang namin, Panginoon. I-declare lang namin ang salita. At Lord, kayo po ang magpapalago nito. Kayo po yung magpapalago at ang tataniman namin ito mamumunga ng marami. Maraming salamat po, Panginoon. Continue to bless each and every one of us, O God, even all our families, O God, that we represent. Bless every one of us, O God. Provide every single need, O God. Salamat po, Panginoon, Lord. We thank you. We love you, Lord. We bring back to you all the praises, all the thanksgiving for you alone, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.